Ang baraka, ito yung pagpapala sa Tagalog. Ang pagpapala pwede sa tao, sa panahon, sa lugar, sa gamit. Normally, kapag meron tayong ginamit na isang gamit, yung gamit na yun, pinapahintulot lang sa atin. Pero wala kang makukuhang gantimpala kasi jaiz. Pinapahintulot lang yung paggamit na yun. Kasi yung kagamitan. Ito, halimbawa, di ba? Pag gumamit ako ng mic, wajib ba? Diba? Depende yung kapag halimbawa ginagamit ko sa dawa, yung dawa ay wajib. So ang paggamit ng mic dahil sa dawa, magiging wajib siya kapag kailangan. Pero yung original na batas niya, wala naman talaga. Tama at hindi ako makuha ng gantimpala. Yung baraka, ito yung halimbawa yung isang gamit na kapag ginamit mo siya at sinabi ng dalil na kapag ginamit mo yan, magkakaroon ka ng gantimpala kay Allah. Ganun yung baraka. Ganun din halimbawa sa pagkain. Sabi ng Rasulullah, kapag kumain kayo, yung pinakamay baraka daw na pagkain, yung pinakalas. Halimbawa, kakain tayo dito ng salo-salo. Yung may baraka daw sa pagkain yung natitira. Kasi merong hadith sinabi na may baraka. Ibig sabihin nun, ay merong pagpapala sa pagkain na natitira na yun. Kailan't nag-aagawa tayo sa huling pagkain. Kasi nandun yung baraka, Pilipino tayo. Yung natitirang pagkain, sige, kunin mo na yan. Di ba? Ganun tayo Nagkakahiyaan tayo sa huling pagkain. So yun ang ibig sabihin ng baraka. Yung meron kang kabutihan na makukuha ng galing kay Allah at merong pagpapala doon. Tandaan ninyo, si Allah Ta'ala, siya ang naglalagay ng baraka. Yun ang tatandaan ninyo palagi. Siya yung nagbibigay ng pagpapala. At si Allah Ta'ala yung baraka. Anong sabi ng Allah Ta'ala? Tabarakalladhi biyadihil mulk. Kay Allah Ta'ala yung tabarak, katasasan yung baraka, nasa kanya ang kanyang kamay ang kaharian. At sabi ng Allah Ta'ala, Tabarakasmu Rabbika Dzul Jalali wal Ikram. Tabarak, si Allah Ta'ala yung mubarik, siya yung baraka. At siya yung nagbibigay ng baraka. So walang karapatan o walang kakayanan si Jabal na maglagay siya ng baraka sa pagkain. O dumating si Jabal, may baraka na yung pagkain. Anong sabi natin? Si Allah Ta'ala ang nagbibigay ng baraka, wala ng iba. Kaya dito, karamihan sa mga tao, may nagsasabi na, Masya Allah, may baraka kasi dumating si ganto. Hindi mo pwede sabihin yun. Kasi si Allah Ta'ala ang siya nagbibigay ng baraka. Kapag sinabi mo yun, may parte ka ng rububiyya ng pagiging Panginoon? Wala. So wala kang karapatan magsabi na ito may baraka to, ito may baraka. Ano ka? Propeta? Alam mo kung saan nilalagay yung baraka? So si Allah Ta'ala yung takapagbigay ng baraka, at walang karapatan ng isa sa atin na magsabi na kung saan alam niya yung baraka. O siya yung nagbibigay ng baraka. Wala sa lugar, sa panahon, sa tao, at sa gamit. Hindi mo pwedeng sabihin yung gamit na ito may baraka. Hindi. Kailangan magbigay ka ng dalil. Nasaan ang sinabi ni Allah at sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sabihin may baraka yan. Ibig sabihin, ang unang batas sa baraka ay dapat kailangan ng dalil na sinabi ni Allah at sinabi ni Propeta Muhammad. Hindi kayo pwede magsabi ng ang bagay na to, ang tao na to, ang lugar na to, ang panahon ay may baraka. Ay dapat kailangan ng may sinabi si Allah at sinabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi ilmul ghaib yan Di ba sinabi natin ang ilmul ghaib, yung mga bagay na hindi natin nakikita. Nakita mo ba? Nakita mo ba yung baraka dyan galing sa langit? Wala. Huwag kayong magsasalita na sabi niyo may baraka yan. Ang baraka ay kung ano lang sinabi ni Allah Ta'ala at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.